Lalo na si baby, nagluluto, naglalaba, nagwawalis, di ba? Nagpagando ng kanilang pagsasakripisyo para makita po yun isang pamilya. Sabi nga, ang isang nanay, siya po ang ilaw ng tahanan. Siya nagbibigay sigla, siya po nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Maraming salamat po sa ating mga nanay. So ngayon po, kunin na po natin ating mga Bible. Buksan po natin dito sa book of 2 Kings chapter 6. Second Kings chapter 6, basahin po natin from verse number 1 down to verse number 6. Sige po, kaya natin ginagawa, basahin po ng salita. Verse number 6, ay sabay-sabay po tayo. Sabi po ng banal na kasulatan in the book of 2 Kings chapter 6 and verse number 1, And the sons of the prophets said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. Verse 2, kayo po, begin. Let us go and pray thee unto the Lord, and make us a command of thee, and let us make a station, where we will be holy. Verse number 3, And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. Verse 4, So we went with them, and led thee into the Jordan, that they cried down. Verse 5, But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. And verse number 6, sabay-sabay natin kasi ready to begin. And the man of God said, Where fell it? And he showed him the place, and he cut down a stick, and cast it in thither, and the iron did swim. Ay lahat ay umusigit ng langit. Ang manaming Diyos ang mapalang nagila sa lahat. May buo Diyos kung nagpupulit ko nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon. Ang pinagkati ko dito ko sa inyong bahay sa bahan. Maraming salamat o Diyos sa mga ulitin ng ginawin, ulitin ng kapanggilan. Awa o Diyos, sa pamagitan po ng aming mga tinig, mga boses, ang inyong palang na pangalan ay malitaas. Maraming po salamat o Diyos sa pagkabasa po ng inyong mga salita na aming pong pagkuligulayan sa oras po ito, na aming inyong kayo po ang bilos sa ating mga espiritu. Ipaunawa niyo po ang isyong kapatid sa buhay ng bawat isa. Ang sa ganun, kami po ay lumago, kami po tumatag, at patuloy na makita po namin ang inyong mga salita. Ito po ang maging sandigan po ng aming mga buhay. Itago niyo po kasi inyong purpose. Kayo po ang manguna, pagpalayan niyo po o Diyos yung mga Sunday schooler, na sana po sa kanilang munang edad, at patuloy na mahalin po nila ang pagpunta sa simbahan, sapagkat ito po yung bibigay ng paluguran sa inyong pong harapan. At kami nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Po. So once again, good morning at tayo nagpapasalamat po tayo muli ng gabi nakita at kasama-sama at maraming po salamat sa ating mga bisita na kasama po sa oras na ito. Hindi po sa mga nanay na nandirito at tayo natutuwa sapagkat may nanay tayo. Kasi ba kayo may nanay? Pwede ba ang isang tao ipinanganak na walang nanay? Tayo lahat ay may nanay. Doon mga nanay hindi perfect. Ano po? May masasabi tayo. Kasi tayo naman lahat na eh. Diba? Kayo, may masasabi kayo sa nanay nyo. Kayo nanay nyo, kanila nyo. Ano masasabi sa anak? Diba? So, lahat tayo may masasabi sa bawat isa. Pagamat sabihin natin, yung po yung nagiging dahilan, sabihin natin na nagpapatunay na hindi tayo perfect, lahat tayo may pagkakamali. Pero tayo pa rin nagpapasalamat. Sapagkat tayo po ay dinala sa isang pamilya. Sa pamilya na ikaw ay nanay, hindi nagkamali ang Diyos na nanay mo, yung nanay mo. Tingnan niyo po ba? Kaya huwag mong hanapin yung nanay mo, huwag mong hanapin sa iba. Mahalin mo ang nanay mo. Kahit na ano pa man yan. No po? Lagi mong ipanalangin. Ilapit sa Diyos. Ang Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. So, once again po, subat pumunta na po tayo dito sa mensahe ng Panginoon in the book of 2 Kings chapter 6, verse 1 to 6. May kaganapan po kasi dito, mga kapatid. Na kung papansinin po natin sa verse number 1, no po, na nung si Elisha na po, yung prophet ng Panginoon, no po, dumating po yung punto na yung mga Israelites, no po, sabi dyan, yung lugar na kanilang pinagtitikunan, yung kanilang lugar na kanilang pinagtitirikan na kanilang mga tirahan, no po, ay masyado nang makikot. No po, so ang sabi nila, payagan mo, Prophet Elisha, pumunta kami doon sa kabila, sa Jordan, beside ng Jordan River. Pagdadala kami ng isang beam. Ano yung beam? No po, mga kahoy, parang haligi.
No po? At doon kami magtatayo ng isang lugar. No po? At ang sinabi dito, pinayagan sila ni Elisha. No po? Pinayagan sila ni Elisha dito sa verse number 4. So he went with them, and when they came to Jordan River, to Jordan, they cut down wood. So dumating po yung punto, nandoon yung mga tao. No po? Na kung titignan natin, sila nagtrabaho, sila gumawa, nagputol ng mga puno. Anong gamit pag nagpuputol ng puno? Di ba, gamit ay palakol. Tama ba? Axe. Palakol. No po? So dumating po yung puno mga kapatid sa verse number 5. Ang sabi dyan sa verse number 5, but as one was felling a beam, nung yung isa ay nagpuputol ng isang malaking kahoy, mga kapatid, yung beam nga, no po, the axe head fell into the water. Yung ulo ng palakol, nahulog sa tubig. And he cried and said, alas, master, for it was borrowed. Ano nangyari? May kaganapan ito. Habang nagtatrabaho mga kapatid, no po, dahil yung halaman nandoon sa tabi ng dagat, ay sa tabi ng ilog, mga kapatid, no po, sa pagputol niya ng puno, no po, lumipad yung ulo. Napunta kayo doon sa tubig. No po, so ngayon, umiyak yung may-ari. Bakit? Kasi nga, hindi naman sa kanya yung palakol. Hiniram lang niya. No po, kaya ano po nangyari dito mga kapatid, in verse number 6, ang sabi dito, and the man of God said, where fell it? Ito na si Elisha. Kasi nagsabi yung manggagawa No po, kay Elisha sa isang propeta na siya ay lingkod ng Panginoon. Sinabi niya, saan ba ito nahulog? And he showed him the place. Tinuro niya yung ilog, yung parte ng tubig. Doon po nahulog. So ano ginawa ng man of God? Nagputol siya ng isang stick. Putol siya ng stick. Ano ginawa? Doon sa stick. At ito ay hiliagis doon sa tubig. Ano nangyari doon sa palakol? Ano? And the iron did sweep. Di ba? Yung ulo ng palakol, mga kapatid, lumangoy. Gusto, pwede ba lumangoy di ba yung ulo ng palakol, bakal? Tama ba? By law, mga kapatid, yung bakal, mabigat Tama ba? Anong mangyari? Kaya nga siya nahulog Kasi mabigat. Pinulo siya ng gravity. Tama ba? But could you imagine mga kapatid, ang gusto mong pasilip po natin, there was a miracle in this account na po, nang pumilos ang Panginoon doon sa pangyayari. Merong lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon na ginamit. Ano po nangyari mga kapatid? Nagkaroon ng miracle. Na yung may problem kasi, may nawala, may nahulog. Na po, pero nang ginawa mga kapatid, niresolbahan. Kasi bakit? Sa Panginoon walang imposible. Lahat po ay posible. Could you imagine? Baka yung ulo ng palakol, lumangoy, pabalik. Diba? Ano yun? Magic? Tawag po doon, miracle. Diba? Hindi magic yun. Miracle ang tawag doon. Na po, ano pong gusto kong yung pasay dito mga kapatid? Sa oras ito, when God moves, miracles will happen. Kapag ang Diyos kumilos, makikita mo yung miracle mangyayari. Na po, ang kailangan na natin gawin dito ay magtiwala. Na po, kung tinignan po natin yung kaganapan dito mga kapatid, ibay natin yung pwede. Pero ganito rin po yung punto Para ba yung kaganapan, ganito po. Na po, nabuka po ako bilang lingkod ng Panginoon. Tinawag ako ng Diyos dito sa lugar ng San Manuel. Tama ba? Para ano? Magtatag ng isang gawain ng Panginoon. Na po, kasi nandun ako sa Mabalacat Nagpaalam ako sa pastor ko, Pastor, pwede ba? Napag-pray mo ako, mag-mission ako sa isang lugar. Na po, at doon ako magtatatag ng isang gawain ng mga taong maglilingkod sa Panginoon. Pinayagan kayo ako ni Pastor Aquiles, pumunta dito. Na po, so ngayon ang nangyari, nagkaroon ng mga kasama. Na po, may nakilala na Bible study na share na salita ng Diyos. Dumating po yung punto mga kapatid, nandun na tayo na nag-build. Tayo na, sabihin natin, nagtatrabaho, gumagawa, para meron tayong mapatunayan sa Panginoon kasi bakit tayo ay naglilingkod sa Panginoon. But, there will be a moment sa buhay natin na tayo po ay magkakamali. Bakit? Kasi hindi tayo perfect. Could you imagine? We're not perfect. Kamukha yun. Nagpuputol siya ng puno. No po, sabihin natin, ito'y dalubhasa na sa kanyang pagputol. No po, yung kanyang gamit, alam niyang gamitin. Kaso dumating pa rin po yung punto, nagkamali siya. Nagkamali siya. Ano ba nangyari? Nawalan yung kanyang kasiyahan sa paggawa.
Umiyak. Ay, hindi ba umiyak? Ano po? Nalungkot. Ano po? Buti na lang may pastor na gumabay na na siya ay magkaroon ng pag-asa. Ano po? At nung ang tao ito'y nagtiwala, nakinig, ano po, na salita ng Diyos, ano po nangyari? Nagkaroon ng panibagong pagkakataon. Para bang tayo mga kapatid, di ba? Binalingkod ng Panginoon, pumunta sa bawat mga tahanan, nag-share ng Word of God, kumatok, no po, sinabi yung salita ng Panginoon na dati-dati ang buhay natin nandoon sa pagkalugmok, sa puno ng problema, puno ng pagsubok, na tila bagang parang gusto natin umayaw sa mundo. Kasi bakit? Ang hirap ng ating mga pinagdadaanan. Di ba mga nanay? Nakala natin wala ng pag-asa. Pero nung po, imagine, nung kayo nakapakinig na salita ng Diyos, meron pa pala, amen? Meron pa palang pag-asa. Diba? Bakit? Kasi sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Kahit ikaw pa ang pinaka mabigat na dinadala, kayang pasalin ng Diyos ang dinadala mo. Amen? Kayang pasalin. Kayang dalhin. Para lamang ikaw ay magbago. Para lamang ikaw ay magkaroon ng panibagong pag-asa. Para lamang ikaw, mga kapatid, makita mo. Hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Amen? Would you imagine, when God moves, miracle happen. Brother MJ, di ba? Nakatayo, maawin. Diba MJ? Tawag doon, miracle. Di ba? Anong ibig sabihin? Dahil hindi naman niya alam yung sisimba, hindi naman niya alam yung umakata eh. Di ba? Pero kapag ikaw ay natutong lumapit sa Diyos, gagamitin ng Panginoon. Minsan nakala natin, hindi po ko marunong kumanta, mahina lang po yung boses ko, nakakahiya po. Diba? Pero kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, matututo ka. Amen po ba? Amen. Ay, masig si MJ eh, diba? Kumakanta kasi first time ni MJ, diba Brad? First time kumanta. Si MJ, diba? At doon talagang kumakanta siya. Kasi kumakanta talaga siya kasi may boses na lumalabas. Pastor, ano lang ibig sabihin? Di ba lahat ng kumakanta ay lumalabas yung boses? Opo! Kasi yung iba naglilip-sing lang. Di ba? Sa anniversary natin, mga nanay, huwag kayong mag-lip-sing ha. Dapat may lalabas na boses dyan. Pagkakanta tayo. Kaya nga tayo nagpa-practice para mahasa tayo. Amen? Lagi natin tandaan, when God moves, miracle will happen. Kapag ang Diyos kumilos, kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, makikita natin yung miracle na sa Diyos lahat po ay posible. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, hey, by law we are bound to hell. Pasinin po ninyo. Ako, yung law, yung bang sabihin natin, by law of force, di ba? Yung mabigat na bagay na uhulog. Tama ba? Kasi meron tinatawag na gravity. Gravity eh. Di ba? Mauhulog eh. Mabigat. Pero kapag kumilos ng Diyos, mapuputol. Di ba? Yung tinatawag na by law, ganun siya. Ibig sabihin, pwedeng ibahin ng Panginoon. Di ba? Pwedeng magbago kapag ang Diyos na ang kumilos. Pwedeng mag-iba yung kwento. Di ba? Minsan, ginaan natin. Di, Pastor, yung buhay ko pabagsak. Yung buhay ko nandun na sa down. Yung buhay ko, wala, Pastor, maliit lang kami. Maliit, maliit, maliit. Di ba? Kasi bakit? Maliit ang pagkatingin ng iba sa amin. Di ba? Wala akong pag-asa. No? Ang dami kong mga problema. Pilot, doon ka na papunta. Doon sa pagkalog mo. Doon ka na papunta. Doon sa maraming stress. Pero kapag kumilos ang Diyos, mag-iiba. Isa-isahin tatanggalin ng Diyos yan. Isa-isahin tatabuhin ng Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, hey, kailangan lang tayo magtiwala. Saan? Sa salita ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid. Pasinin po natin ito. Na po. Ano po yung nangyari? Opo. Ano po yung nangyari doon sa sitwasyon? Opo. Pasinin po natin dito, when God moves, miracle will happen. Paano magkakaroon ng miracle? Paano magkakaroon? Paano kikilos ang Diyos? Ano po yung point number 1? It involves concern. Opo. Gusto mo makuha yung miracle? Gusto mo makita yung kapangyarihan ng Diyos? Dapat magkaroon ka ng concern. Ano ba yung word na concern? Ano ba yung word na concern? Uy, concern ako sa iyo Ano ba yung word na concern? Yung meron kang malasakit.
ikaw ay nag-aalala. Ikaw ay sabihin natin, nagmamalasakit kung ano ba yung magiging outcome. Na po, kaya lang niyo ba mga kapatid, miracle will happen kung ikaw ay may malasakit. Saan? Mismo sa iyong sarili, mismo sa iyong pamilya, mismo sa bawat isa, at mismo sa gawain ng Panginoon. Miracle will happen if you will have concern. Kasi din yung mga kapatid, ano yung nangyari sa tao sa verse 5? Umiyak siya eh. Nalungkot siya. No po? Pero buti na lang may concern. No? May concern para sabihin natin na siya ay muling bumangon. Na siya ay muling itayo. Na siya ay muling magkaroon ng pag-asa. Na po? Kaya sa buhay natin mga kapatid, sa bawat isa, magkaroon tayo ng concern sa bawat isa. Ang nais mo ng Panginoon mga kapatid, hindi tayo maghilaan pababa. Kailangan tayo maghilaan pa taas, paangat. Na ano masabi natin, kaya mo yan, kaya mo yan. Andiyan ang Panginoon. Pero hindi. Ano yung kaisipan ng tao? Di ba ang tao gusto niya hilaan pababa? Itawag doon eh, utak talangka. Alam niyo ba yun? Narinig niyo na ba yun? Utak talangka. Crab mentality. Di ba? Ayaw niya yung tinutulak pataas. Gusto niya yung nasa taas, ihilain niya pababa. Kaya pag naman siya yung nasa taas, ihilain din siya pababa. Ang nice ng Diyos, hindi gano'n. Magkaroon tayo ng concern. Ano yung concern natin? Tingnan natin, ano ba kailangan natin gawin? Ano ba yung goal? Ano ba yung ating sabihin natin? Ano ba yung target natin? Gusto niyo bang may nasisirang buhay? Gusto niyo ba makita may nasisirang buhay? Sino yung natutuwa dito kapag may umiiyak? Sino natutuwa dito? Mga boys, saan? Pag may umiyak, natutuwa kayo eh. Diba? Ang gagana naman bagay na. Diba? Alam niyo ba yung natutuwa kapag may umiyak? Para siyang satanas. Diba? Diba? Kaya sabi ng Diyos, huwag ganun eh. Diba? Magkaroon ka ng concern. Bakit siya umiyak? Anong problema niya? Baka makatulong ka. Diba? Kaya nga sabi ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Mag-iyak ka sa umiyak. Mag-isaya ka doon sa nagsasaya. Kapag may umiyak, mag-iyak ka rin. Diba? Naranasin yung ba? Tapos hindi nagawa. Diba? Udwa na kayo. Yan yung mangyari. May release yun. Huwag eh, kapag aga ako rin, dahil ka na ako. Diba? Bakit? Kasi nga, kinomfort mo siya. Diba? Ang sabi ng Diyos, miracle will happen if you will have concern. It involves concern. Na po, tingnan natin. Kamukha po yan mga kapatid. Na po, sabi ng Diyos, lagi natin tandaan, 2 o 3 na nag-aaral sa aking salita, sabi ng Diyos, at doon ako sa kanilang kalagitnaan. Ang Diyos pwede kumilos. Na po, hindi naghahanap ang Diyos ng marami. Alam niyo ba? Inuulit ko. Hindi naghahanap ang Diyos ng marami. Ano yung marami kung hindi naman totoo? Ano yung marami kung nagpapanggap lang? Ano yung maraming bilang kung pakunwari naman ang lahat ng kanyang ginagawa? Mas maigi pa ang kakaunti na sila ay nagiging totoo, na sila ay nagiging tapat, na sila ay talagang nandoon, nakita yung concern, nakita yung kailangan, gusto kong kumilos sa Panginoon, gusto kong makita yung miracle, kaya ang gagawin ko, ipapakita ko ang aking malasakit sa aking sarili, sa aking pamilya, at sa gawain ng Panginoon. Tapo, it needs concern. Tapo, kanya ba kayo? Say amen? Amen. Number 2, miracles will happen. How will it happen? It involves confession. Kailangan nating aminin. Ano nga aminin ko? Hindi mo kaya. Ano nga aminin ko? Na marami kang pagkukulang. Ano nga aminin mo? That you are not perfect. I am not perfect. You are not perfect. Marami kasing tao, kala niya, alam niya lahat. Dito nga ako sa tamong magsasagaling. Ano ba? Marami kayo, diba? Magsasagaling. Na po. Kaya sabi dito mga kapatid, it needs confession. Na po, you know, God can move in your life. God will show the miracle kung aaminin mo, Lord, kailangan kita. Lord, I need you. Ang daming tao, akala nila, hindi nila kailangan ng Diyos eh. Bakit hindi nila kailangan? Kasi may pera sila eh.
Maraming tao hindi nila nakikita kailangan nilang Diyos. Bakit? Kasi may trabaho sila. Malaki ang sahod nila. Maraming tao hindi nila nakikita kailangan nilang Diyos. Why? Kasi may position sila. Kilala sila. Pero sabi ng Diyos, hey, I tell you, you need God. Why? Kasi hindi lahat ng bagay sa iyo mananatili. Mananatili ba ang pera? Mananatili ba ang posisyon? Mananatili ba yung mga bagay na meron ka? Lahat ng bagay na meron tayo ay lilipas. Mga kapatid. Kaya nga sabi ng kanta, Lord, I need you. Lord, I need you. Diba? May kanta eh. Kailangan mo Diyos. Napo? Kaya sa buhay natin mga kapatid, kailangan mong kaminin, kailangan mo Diyos. At kailangan mo makita, marami kang pagkukulang. Inamin niyo po ba marami kang pagkukulang sa Diyos? Ang dami po kang pagkukulang sa Diyos. Pastor na ako ha. Ang dami po kang pagkukulang. Bakit? Kasi marami tayong dapat gawin. Marami tayong dapat gawin. But sometimes, pinahihiral natin yung gusto ng katawan. Anong gusto ng katawan? Magpahinga. Anong gusto ng katawan? Matulog. Anong gusto ng katawan, mga boys? Mag-basketball, maglaro na lang. Imbis na mag-i-involve sa soul winning, sa Bible study, magsa-cellphone, matutulog. Diba? Papasyal na lang. Nasabi ng Diyos, hey, makita mo ang dami mong pagkukulang. Diba dami natin pagkukulang? Ang kailangan natin gawin? Aminin din natin yung pagkukulang natin sa Diyos. Bisa kasi kadalasan ng mga tao, kala nila dami na nagawa sa Diyos. Eh, dami ko na nagawa sa Panginoon. Ang Sunday, nagsimba na nga ako eh. Nag-pray pa nga ako eh. Diba? Nag-offering pa nga ako. Hindi lang ba sa Sunday, sumama pa ako, nagpa-feeding pa ako. Could you imagine? Pwede ba natin ipagmalaki yung mga bagay na ginawa ko para sa Diyos? Kunwari sa akin bilang pastor. Kasi may mga taong ganyan eh, mali yung kaisipan. Uy, pastor, nagsimba ako ha? Ano lang, may utang ba ako pag nagsimba kayo? May utang ba ako pag nagsimba kayo? Kasi minsan para bang yung tao, para bang alaking utang ni pastor pag nagsimba siya. Kanino ba tayo nagsisimba? Sa Panginoon, di ba? Nandito ka, hindi dahil kay pastor. Nandito ka dahil sa Diyos. So, ibang mo lang ilagay. Minsan kasi tao ganun, ipagmamalaki niya pagsimba niya. Mga kapatid, huwag mong ipagmalaki kapag ginawa mo sa Diyos. Amen? Ang nais ng Panginoon, magpakumbaba ka. Makita mo ang pangangailangan. Karapat dapat lamang sambahin ng Diyos. Amen? Kaya huwag mo sabihin, Lord, nagsamba ako ha. Lord, nagsimba ako. Lord, nagtigay ako. Huwag mong ipagmalaki. Hayaan mo ang Diyos. Ibalik niya sa iyo yung ginawa mo para sa Kanya. Ang nais na ng Panginoon, mga kapatid, hey, confess. Aminin mo, may mali ka. Aminin mo, may pagkukulang ka. Aminin mo, ang dami mo pang dapat gawin para sa Panginoon. Gusto mo makita yung miracle? Confession. Aminin natin. Huwag na tayo magmalinis. Ang tao kasi mahilig siya maluto eh. Hindi dahil kasi siya dahil sa kanya. Hindi ako makapaupo sa akin pagsisimba dahil sa kanya eh. Dahil sa kanya eh. Diba? Kung imagine, hinahayaan mo maapektuhan namin paglilingkod sa tao. Diba? Dapat focus lang tayo sa Diyos. Tapos, hindi pastor kasi nakikita ko, naiinis ako eh. Diba? Ba't ka naiinis? Kasi pinapasok ng Satanas, naiinis ka. Diba? Ano yung Satanas, habang nakikinig kayo, busy sa'yo. Kinukuha yung attention mo. Iniinis ka eh. Iniinis ka. Sabi ni Satanas, wala naman ang pinatamaan. Ikaw yan. Sabi ni Satanas, ikaw yan. Kung ako sa'yo, huwag ka nang magsimba. Huwag ka nang bumalik sa susunod. Yan ang gusto ni Satanas eh. Kaya dapat, makita natin, Lord, mali. Diba, minsan napapakinggan natin, mali. Lord, sorry po. Ano po? Yung bang, ano sabi ng kanta ng mga men? Anong problem? Anong problem? Puso. Bakit? Bakit problema ang puso? Kasi nga naging malayo na sa Panginoon. Buksan po natin, Matthew chapter 5, verse 8. Buksan mga sis. Matthew chapter 5, verse 8. Matthew chapter 5, verse 8. Matthew chapter 15 pala, 15, verse 8. Kasi may mga tao ganito sila eh.
Maraming mga tao kasi yun nga, no? Ang gagaling nila sa pananalita, bulaklak ang kanilang pananalita, binibida ang kanilang mga ginagawa. Pero may sinabi yung Diyos dito eh. Now po, Matthew chapter 15 verse 8. Sis, ano nangyayari sis? Loading. Gusto po natin. Bakit yung ano? Matthew chapter 15 and verse number 8. Ano po yung sabi dito? These people draw it nigh unto me with their mouth, and utter at me with their lips, but their heart is far from me. Could you imagine na sabi ng salita ng Diyos ito, at ito yung mga tao, lumalapit sa akin sa pamagitan ng kanilang mga bibig, nilaluwalhati nila ako sa pamagitan ng kanilang mga dila. Pero, sabi niya, nakita niyo ba yung last part? But, basahin nyo nga dito, but their heart is far from me. pero ang kanilang puso'y malayo sa akin. Isa nakala ng tao kung nandito siya. Okay na siya. Take note, kumusta ang puso mo? Pero makata, is thy heart right with God? Tama pa ba ang puso? Sa iyong paggawa, sa iyong paglilingkod, sa iyong concern sa gawain ng Panginoon, sa pagpunta mo sa simbahan, tama ba yung motivation mo? Tama ba yung puso mo? Ang puso mo ba ay talaga sa Diyos? O hanggang puso ka lang? Lagi ko sinasabi ko kapag sa foundation, sa FGR's foundation, pag nagsasolving, huwag lang po sa puso. Dapat nasa puso. Diba? Kasi ang tao, napakagaling niya sa puso. Dapat dito, ang pinaka-problema puso. Maraming mga mananampalataya, nag-iiba ang puso. Lalong-lalo na tayo mga tumatagal na. There will be a moment sa buhay natin, pwede tayo magmalaki. Kasi susundin ka ni Satanas, sabi ni Satanas, hey, marami ka na nagawa, masyado ka ng pagod, mag-relax ka naman. Huwag ka muna, iba naman. Do you imagine? Danger po sa mga tumatagal na. Israel sa Satanas puso natin. Papagunin niya, sisirain niya. Kaya ano kailangan natin gawin? Kailangan tayo magsisi. It needs confession. Aminin natin. Sometimes, we do wrong. We commit mistakes. Nag-iiba tayo. Kaya ano yung purpose every Sunday, kailangan tayo magsimpa eh. Bakit? Para ma-redirect yung puso natin. Para ma-align ulit. Diba? Para maayos, ma-repair. Bakit? Kasi 1 week lang mga kapatid yung lilipas, iba't iba na ang pwede mag-damage na yung isipan, viruses na pinapasok ni Satanas para mag-iba ang iyong puso, mag-iba yung direction mo. Anong makikita mo sa gawain ng Diyos? Ay saka na lang, every Sunday na lang ako pupunta sa simbahan, every Sunday na lang ako mag-i-involve. Sa ibang araw, akin mo lang buhay ko. Bakit nangyari? Kasi nga, inayaan mo. Nasira ang iyong puso. Ako, kaya sabi ng ating pinag-aralan, moves will happen. Miracle will happen if you confess. It involves concern. It involves confession. Ano ba mga kapatid? Ano po? Ang sabi niya dito, anong kailangan gawin? It involves coming back. Nag-confess ka? Ayun, kailangan gawin? Bumalik ka ulit. Gusto niyo pong makita ulit yung miracle? Makita niyo ang Diyos kumilos sa inyong buhay, bumalik na tayo sa Diyos. Minsan nakala ng tao, Pastor, bakit? Tumayo ba ako sa Panginoon? Yes. Hindi mo lang inaamin eh. Kaya nga sabi ni Diyos, aminin mo eh. Ang dami mong pagkukulang, nag-iba ka na. Ang dami mong naiwas, ang dami mong na-miss na opportunity na ikaw ay maglingkod. Kaya nga sabi ni Diyos, hey, come back again! Bumalik ka ulit! Magipagkasando ka ulit sa Diyos! Magbalik loob ka! Ayusin mo yung paglilingkod! Pagkat tayo sa Diyos, baguhin. Ayusin mo ulit ang iyong buhay. Kaya na nangyari dito mga kapatid, di ba? Umiyak yung nagtatrabaho, umiyak eh. Nahulog eh. Diba? Nahulog yung ginamit niya. Kaso hindi pala sa kanya. Di ba? Pero pwede ibalik ulit. Napo, paano man yung buhay natin? Alam niyo ba sa totoo lang yung buhay natin? Hindi naman sa atin. Hindi lang natin. Sino nagpahirap? Ang Diyos! Minsan nawala tayo. Minsan nalis yung landas natin. Pero sabi ng Diyos, hey, bumalik ka ulit. Di ba? Para lang sa ganun, mga kapatid. Di ba?
dahil bumalik yung ulo ng palakol. Masaya ngayon siya, masaya yung tao eh. Bakit? Kasi may ibabalik niya ito na kumpleto. May ibabalik niya ito ng maayos. Para sa Panginoon tayo sa buhay natin. Ang sabi ng Diyos, bakit tayo dapat bumalik sa Diyos? Kasi bakit? Kasi nga, hiniram lang natin ang buhay natin. Ibalik natin, Lord. Ano ba yung pwede natin isukli sa Diyos? Pinahiram yung buhay mo, could you imagine? Kahit yung buhay mo, maraming pagsubok, may kahirapan, may karamdaman. Magpasalamat ka pa rin. Bakit? Kasi binigyan ka pa rin ng pagkakataon na mabuhay sa mundo nito. Kaya sabi ng Diyos, hey, suklihan mo naman. Pagbalik ka. Tapo, ang gawin mo, itayo mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ba natin itayo ang Diyos sa buhay natin? Sino gusto yung itayo sa buhay niyo? Pangalan niyo? Sino gusto yung itaas sa buhay niyo? Yung posisyon niyo? Di ba napakaganda tinataas sa buhay natin, tinatayo sa buhay natin ng Diyos? Di ba? Yung sasabihin natin lahat na nagawa ko ito dahil po sa Panginoon, salamat sa Diyos. Di ba? Hindi mo sasabihin, salamat sa Shopee. Di ba? Sasabihin mo, salamat sa Diyos. Di ba? Bakit? Kasi ang Diyos talagang naging dahilan. Siya ang instrumento. Mga kapatid, siya yung nag-provide. Siya yung gumawa. Siya yung kumilos. Yes, may taong nakatulong. Pero, ang Diyos ang nangusap sa taong yun. Napo, kaya sa oras nito, sabi ng Panginoon, hey, napo, God can move miracles if you will allow God sa buhay mo. Inaalaw niyo ba ang Diyos na kumilos? Kasi yung mga tao, sabi nila, mga friend, no? Yung bang, hindi sila nakikinig, hindi nila binibigyan ng Diyos ng oras. Ano yung ibig sabihin? Ayaw nila sa Diyos. Di ba? Kaya maraming tao, walang oras sa Diyos eh. At ano pinapatunayan nila? Ayaw nila sa Diyos. Pwede mo ba sabihin, hindi mo naman binibigyan ng oras ng Diyos? Hindi ka naman nakikinig sa salita ng Diyos, hindi ka naman nananalangin, sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Pwede ba yun? Pinapatunayan nila sa kanilang mga gawa, ang sabi ng Diyos, na ayaw talaga nila sa akin. Kaya ikaw, ang sabi ng Diyos, mamili ka. Gugustuhin mo ba ang Diyos? Pipiliin mo ba ang Panginoon? Makikinig ka ba ng aking salita? Kasi sabi ng Diyos, kung makikinig ka ng aking salita, maunawaan mo yung kalagayan. Ano yung kalagayan mo? Tao mga kasalanan, pero pinatawad ng Diyos. Ngayon, binigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. Binigyan ng pagkakataon para ikaw ay umangat. Binigyan ng pagkakataon para ayusin ang iyong pamilya. Kaya sabi ng Diyos, hey, magbalik loob ka na sa akin. Ewan mo ba? Minsan sa buhay natin, naisipan natin tumalikod sa Diyos. Diba, may mga nagbabackslide. Yung hindi na sa kanilang pag-alikod, ang tawag po yun ng backslide sa rin. Kuminto. Tumalikod. Kaya nga, sliding back. Backslide. Diba? Pagpalitan mo yun, ibig sabihin, tumalikod sa Diyos. Kaya sabi nila siya, tama. Diba? Umalik-uli. Realign. Focus. Para magsagalan makita mo muli yung kapangyarihan ng Diyos. Nga po, ano ba yung pinakauling mga kapatid? Ano ba yung pinakauling? It involves confrontation. Ano ba yung confrontation? Kamukha po ito, confrontation ito eh. Heart to heart sa Diyos. Natatamaan tayo. Kinakausap tayo ng Panginoon. Diba? Para bang yung siste, every time na kayo nakikinig ng salita ng Diyos, nasisermon na tayo, kaya tao dito, sermon eh. Diba? Sino nagsisermon? Sinasermon na naman tayo ni Pastor Kailanbon. Hindi si Pastor Kailanbon. Sino nagsisermon sa atin? Ang Diyos! Kasi bakit? Salita ng Diyos ito eh. Minsan nga, sinasabi ko, natatamaan din ako. Bakit ka natatamaan, Pastor? Kasi kamukha nyo rin ako. Tao din ako. Nakagawa ng pagkakamali. Tama? May kasalanan kamukha ninyo. Hindi perfecto. Kaya nga sabi ng Diyos, kapatid, we need confrontation from the Word of God. Tama? Kaya sabi ng Diyos, hey, learn to do more for Christ. Learn to listen more for Christ. Learn, mga kapatid, na ikaw ay mag-attend ng Bible study. Sige, si Pastor pumupunta sa inyong mga bahay. Lalo na kayo mga bago. No, for what reason? Para may enjoy yung Word of God. Pero may mga tao sinasabi na, ay, pumunta na si Pastor sa bahay namin sa Sunday, kahit hindi na ako magsimba, okay na. Hindi po mga kapatid. Dala niyo ba yung Sunday? Yung Sunday iba sa Bible study. Amen po ba? Yung Sunday po kasi, worship sa Panginoon. Alam niyo ba yung Sunday? Pasasalamat sa Diyos. Bakit nag-report every Sunday? Kasi gusto ng Diyos, upon the first day of the week, let any man restore sa house ng Panginoon, magtipon sa bahay ng Diyos. Now, why? For what reason? Para unahin natin ang Panginoon sa unang araw. Ipakita mo na pasasalamatan mo ang Diyos. Ipakita mo na
of confrontation. Si Elisha, kinonfront niya yung tao eh. Di ba nilakita niya? O ano nangyari? Umiyak. Ganito po kasi nagtatrabaho. Huwag na hulog yung ulo eh. Di ba? O huwag ka lang umiyak. Ito kailangan gawin. Kasi kung umiyak ka, makukuha ba yan? Lilitaw ba yan? Hindi, di ba? So ano kailangan gawin? Magtiwala ka sa Diyos. Sumunod ka. Ito kailangan natin gawin. Kuha tayo ng stick. Yan natin. O, nung ginagis. Sige, gawin natin. Nag-ano siya, nag-iisip siya. Ano magagawa ng stick? Kalalim-lalim naman eh. Diba? Mag-ilog, yung tubig, napakalalim. Paano natin makukuha yun sa kaliit na stick? Oh! Kailangan mo gawin, makinig ka. Makinig ka! Sumunod ka! Magtiwala ka! Salita ng Diyos. Ang nangyari, nung ginagis yung stick, nagbago. Nag-iba yung kwento. Nakakala niya napakalalim na hindi sabihin natin masisisin yung kanyang nawala. Pero ano nangyari? Lumutang! Can you imagine? Hindi ba miracle yun? Bakal lumutang. Di ba sa dagat mga kapatid? Kahit na hidlang karayong, pag ginagis mo sa dagat, ano mangyari? Tulubog kasi bakit mabigat eh. Di ba? Kaya sabi nga ng Panginoon mga kapatid, kumbaga, na-break yung law. Bakit? Kasi nga, nagtiwala sa Diyos. Nakinig. Hinayaan ng Diyos na kumilos. Kahit na masakit. Di ba? Salita ng Diyos, minsan matatamaan tayo masakit. Kasi bakit masakit? Kasi tutuwid tayo ng Diyos eh. Para lamang tumangkilo, sabi ng salita ng Diyos, tayo ay pakong kubit. Tayo may pakong kubit. Pakong baluktot. Bakit baluktot? Baluktot kasi yung isipan natin. Di ba? Kaya nga kailangan natin yung word of God para ituhin yung isipan natin. Baluktot kasi yung gawain natin. Marami tayong ginagawa na hindi tama sa ating mga buhay, mga kalokohan. Pero kailangan natin salita ng Diyos para patuloy tayong pupukin. Ma-insert sa atin, ma-insert. Mahal ka ng Diyos, kailangan itong gawin mo, kailangan magbago, kailangan mong ayusin. Di ba? Ano mangyari mga kapatid? Matutuwid ka. Kaya nga sabi ng Diyos, it involves confrontation. We need God's Word. We need preaching. We need a lot of message from the Word of God. Kaya mga kapatid, ano gusto yung pinapakinggan? Ano pag gusto yung pinapakinggan? Yung kamaritas mo? Uy, nakita naman yung kamaritas ko. Oras na. Kamaritas time. Chika minute. Di ba? Minsan mas gusto natin naririnig yun eh. Pagdating sa salita ng Diyos, parang tayo naririnig. Di ba? Sabi ng Panginoon, kayo hindi kayo nakikinig. Kasi hindi naman kayo sa akin. Sabi ng Diyos. Kayo nakikinig kayo? Why? Kasi sa akin kayo, sabi ng Diyos. Amen ba? Bakit kayo nakikinig? Bakit kayo nakikinig? Kasi pinapatunayan yung kayo ay sa Diyos. Pag di na kayo nakikinig, pinapatunayan yung parang ayaw nyo na sa Diyos. Di ba? Kasi bakit? Ayaw nyo ng pagtuturo eh. Ayaw nyo na magbago eh. Ayaw nyo nang hayaan ng Diyos ayusin po ang inyong mga buhay. Kaya sabi po ng ating conclusion, gagawin po natin, ano man ang iyong buhay? Ano man ang iyong kalagayan? Ano man ang iyong kailangan? Ano man ang iyong mga pinagdadaanan? Lumapit ka lang sa Diyos. Kailangan concern, malasakit. Huwag malasakitan mo yung sarili. Sino ko natutulong sa'yo kung yung sarili mo? Awa? Isa nag-iisip tayo, Pastor, hindi na ako magbabago, hindi na ako nagbabago. Pwede ka magbago. Mag-decide ka lang, magbago ka. Paano ko magbabago? Umpisahin mo sa'yo sarili. Diba? Bigyan mo ng malasakit ang iyong sarili. Bigyan mo ng malasakit ang iyong pamilya. Bigyan mo ng malasakit mga kapatid ang gawain ng Panginoon. Makikita natin yung natin. Tingnan natin mga kapatid, ano ba yung kailangan natin? Concern. Ano yung second word natin? Confession. Lumapit, magiging ng tawad. Aminin natin, marami tayong pagkukulang. Ano ba mga kapatid? Kailangan natin ng kami ba? Magbalik loob sa Panginoon. Manumbalik muli. No po, at ano kailangan natin gawin? Confrontation. Para tayo makapagbalik muli, kailangan tayo patuloy makinig. Hindi ko manasaktan ka sa susunod, hindi ka na pupunta. Hindi ka na maglilingkod. Mas lalo ka nga magdapat magpasalamat. Kasi sabi ng Diyos, ang ibig sabihin, minamahal ka ng Panginoon. Tinuturuan ka, kahit na masakit, basta magilig ka lang, makikita mo mga kapatid ang buhay na binago ni Kristo. Makikita mo tuloy na kasiyahan sa Diyos. Makikita mo tuloy na pagbago sa Panginoon. Makikita mo mga kapatid ang tuloy na tagumpay kasama ang Diyos. Kaya sana po, sa buhay ko ng bawat isa, God can do miracle kung gagawin natin ang mga tayo. Sana po, makita natin, kailangan natin ang Diyos. Makita natin, tayo ay tinawag ng Panginoon dito sa gawain po ito.
para tayo maging parte, para tayo maging bahagi, para tayong lahat ay gagawang at kikilos para sa kamulihan ng ating Panginoon Diyos. Tayo po lahat ito ngayon sa Diyos.